Ito, sa pagbabalik ng favorite Gen Z series na Zoomers. Iba't ibang karakter din ang namiss natin noong Season 1. Kaya naman, kasama natin ngayon ang Zoom Kadas at ilang cast members na sina Hadia, Kay, Isabel at Luis. Good morning! Welcome back! Welcome back! Ang fresh talaga. Oo, yan ang mga alaga ngayon ni Direk Kevin. Siya ang director ninyo. Okay. Wait, gusto kong malaman, siguro unahin ko na kay Hadia. Hadia is the sister of a good friend of mine, Eric Santos. No? Hi, Eric. Hadia, kamusta ang pagtatrabaho dito? Kasi ikaw part ka ng GL Love, di ba? Yes. Paano? Hindi ka ba naging uncomfortable? Naging komportable ka ba kaagad? Paano nilalabas yun? Kasi ako mismo, as an actress, hirap pa ako doon. Parang nahirapan ako na gawin yung ganong character. Kayo ang tapang ninyo. Paano siya? Siguro po kasi si Kay and si Crystal, parang naging close po kami off kami. Season 1 pa lang, parang kami-kami na po yung nagkakasama. So, ayun po, naging comfortable po ako with them. Kaya, hindi po mahirap for me to work with them kasi parang best friends talaga kami, close po talaga kami. So, parang kaming tatlo po nagko-collaborate with each other para magtulungan po kami sa mga scenes. That's so nice. Saka relate ako, Mama Dims, kasi di ba dito rin sa set, talagang magkakaibigan tayo. Di ba? Pa tayo magkakapatid. So may kita mo talaga yung chemistry on and off cam. Totoo It's yun. really there. I have a question for you, Kay. Kasi di ba ngayon season 2 na, ano yung difference ng role mo from season 1 to now, the season 2? Nung season 1 po kasi medyo naging shaky yung relationship ng character ko with Crystal's character. Pero this season kasi, well, nasa episode 7 na po yata tayo tonight. So last night, nag-reconcile na po yung characters namin. And mas may depth na po yung character ko. Mas road to self-love na po siya. Wow. So, ayun, very exciting. Yeah. Grabe, listening to this case, kasi naalala ko yung first guesting nyo dito. Iba pa kayo, medyo mahihain ngayon. Isabel, diba? How have you changed as an actor and as a person? Ako po, I think mas naging confident ako with myself. Kasi before, sobrang mahihain talaga ako. Pero now, I can freely express myself. Kaya ko na makipag-usap kahit kanino nang hindi po nahihiya. Ang galing din kasi nakatulong yung bonding namin off-cam. Nag-help din sila to boost my confidence. And I think lahat po kami sobrang laki ng pinagbago from season 1. Nice. Alam mo, that's when you know you're with the right group of people. They help you grow. Ganda. Pinagswerte si Luis, mainggit ka. Bakit? Una-una, 3-1, di ba? Pero sa set talaga mas madaming girls. What's it like? What is your relationship with the cast? Parang, you know, kahit pa paano, you all are young and you all are all good-looking. Ano naman yung dynamic sa set? Usually po, magkakasama kami nila Harvey kasi magkakaiba yung dressing room ng girls tapos ng boys. Usually naman ganun. Pero ayun, nagkakaroon kami ng time para mag-get together lahat. Tapos may mga bonding din kami sa bahay ni Harvey. So madami kami bonding talaga. So you make it a point na magkakaibigan talaga kayo. Yes. At saka, Mama, banggitin ko lang that Luis is actually a part also of Pamilya Sagrado. Wow! Busy! Nagbalita tayo about them kanina. So it's very nice. Sana marami pang magaganda ang mga proyekto ang maglaan sa inyo, lalo na pagkatapos ng Zoomers, no? How is it like na, ako kasi parang as an artista, lagi kong namimiss yung umaarte ako. Pero kasi season 2 na to, diba? Nung season 1 ba, after nun, nasabihan na kayo na may season 2 na or hindi pa? Hindi pa po. Nung ginagawa po yung season 1, hindi pa. So ano yung reaction ninyo nung sinabing, oy, may season 2? Sobrang saya po. Nakaka-overwhelm kasi hindi rin namin in-expect talaga from the audition hanggang nung nag-shoot kami. And nung promotions, parang dun lang ata sinabi or after. Sinabi ata sa atin nung prom. Was it prom? Yeah, Nung prom po, at tinago po namin siya sa public. Parang secret lang. So, nung prom po, Nasabihan parang... kayo? Hindi ka pa pala sigurado nung nanganib ka pa. Nag-film po kami ng Zoomer Season 2. Tapos pinalabas na lang po namin nung na-announce na may Season 2 po. Gusto ko lang mag-shoutout sa nananayan ko si Roda de la Serna. Siya ang business unit head ninyo. Lahat ng ginagawa niya kasi, meron niyang kaakibat na kaalaman tungkol sa society. Yun yung nila talaga, sila Nanay Roda, ang RCD Narratives. Yun ang focus nila na kapag gumagawa sila ng isang proyekto, laging may matututunan from the community or ang society.
palagay nyo, anong dala ng Zoomers pagdating doon? Madami pong matututunan sa Zoomers kasi we're focusing po sa, it's a youth-oriented series, so nag-focus kami sa mga pressing issues ngayon about the Gen Zs. Kagaya na? Isa na po doon yung mental health. So yun po, makikita nyo po sa series na merong isang character, and hindi lang naman isa, halos lahat po na may pinagdadaanan about mental health, and sobrang laki po ng effect na nandun yung friends niya to help him para po mabigyan siya ng support. Yun po, may support system. Ganda. Okay. And one of the issues rin po na tinatakal ng Zoomers is gender sensitivity and also yung issues po na pinagdadaanan po ng LGBT community, especially with coming out in their own terms. So, very important po siya dito sa Zoomers. So, yes po. Sa mga binata. Ayun, mental health issues nga katulad na pinagdadaanan ni Dino. So, mahirap siya kasi nag-method acting ako. So, nag-isolate ako sa family ko tapos di ako lumalabas ng kwarto. So, mahirap siya. Wow. Parang pa lang 2 weeks ang hirap na hindi ko na alam kung anong oras, kung kumakain pa ba ako ng tama. So, parang Yeah, it's very challenging. challenging. Do you think that when you isolate yourself, or if you are dealing with something, you think it just weighs in more, the problem, when you isolate yourself? Or is it harder when you go out and, usap ka sa mga tao, sa pamilya? Ano sa palagay mo? Feeling ko po parehas. Kasi yung weight niya pag mag-isa ka lang, iba din pagkausap mo na kailangan magtago kasi ayaw mo sila masaktan. Okay. And parang siya, double-edged sword. So, hindi mo alam kung saan lulugar, kung gusto mo ba sila makita masaya na isasolo mo nila yung lungkot mo or something. Kasi may binanggit mama si Luis na method acting siya. Ako kasi hindi ko kaya mag-method acting. Ako yon. Iba-iba talaga kami ng proseso. Pero natutuwa ko na kasing bata mo, medyo na-identify mo na kung ano yung nag-work para sa'yo. Ang hirap ng method acting kasi may mga tao akong kilala na hindi sila nakakabitaw. So, mahirap yon. Luis, I want to know, sino ang iniidolo mo pagdating sa pag-arte? Kasi meron niyang panggagalingan. Oo. Ano po, si Joaquin Phoenix. Sa local naman. Tayo sa local. Sino? Ano po, sa local po kasi iba yung tinuro sa akin na acting, yung Chobok. So, oo. parang Substitution. kinunik ko po yung dalawa. Ano na? Tinuro din sa Ivana Chobok. Chobok. Ivana Chobok. Substitution yan, nagkakarga ka. Iba naman siya. May mga usapang Oo nga, teorya, di ba? Acting theory. Pwede ba sa next episode pag-usap para matuto naman kami ni na Andre? Di ba? Gusto ko din. Imbitahan natin yung mga kapatid natin. Guys, go ahead. Ayan po mga kapatid, 4 episodes na lang sa Zoomer Season 2. Sana po ay supportahan nyo at abangan to dahil marami pa pong mga pasabog na lalabas, yung mga twist, yung mga plot. So week na po ito ipapalabas. Mapapanood po yan sa TV5 and yung full episodes po, both Season 1 and Season 2, mapapanood po yan sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Nice. Thank you, Adia. Thank you so much. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.